Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Update tayo dito sa sinasabi nating total solar eclipse. So sa mga hindi po naka-experience ay hindi po naging visible sa bansang Pilipinas itong total solar eclipse na ito. Una po nagkaroon ng appearance itong solar eclipse sa bansang Mexico po sa Pacific Coast at bandang alas 11 po yan ng umaga sa kanilang bansa po. Then nag-travel across po ito dito po sa USA, sa Amerika at dumaan naman po sa Texas at papunta po sa Canada. Marami nagsasabi na bakit hindi nga daw po ito dumaan sa bansang Pilipinas. Sa rotasyon po ng ating bansa ay hindi ito naging visible dito nga po sa total solar eclipse. Pero magkagayon man, pinaghanda pa rin ng bawat isa dahil nga sa posibleng epekto po nito yung total solar interruption nga po. Nagiging babala na rin po itong solar eclipse na ito sa mga hindi natin inaasahang pangyayari. Ayon sa pamahiin ng mga nakakatanda, ito nga pong solar eclipse kapag nangyayari po yung mga dilubyo or may mga sakuna pong nangyayari, which is kasabihan po yan o pamahiin ng mga matatanda. Pero sa mga mga naniniwala sa Diyos ay hindi po natin dapat itong paniwalaan. Tanging pananalig lamang po sa may kapal at sa Diyos ang ating kinakailangan para mawala po yung ganitong takot. Total solar eclipse, ito lang po yung sinasabi natin na mabilis ang pagtapat nga po at pag-across nito nga pong itim na ito, itong buwan dito nga po sa araw. Ito yung nangyayari po talagang dekadang taon po bago mangyayari at hindi na po ito agad mauulit. Kaya nga po sa ating mga Pilipino na maraming nag-abang talaga ay hindi na huling na experience pa ito mga kaibigan, 1990s pa po, at ang ginawa po ng ilang ating mga kababayan ay naglagay po ng malaking planggana na may tubig para po matignan directly doon sa tubig ito nga pong total solar eclipse. Ang epekto po kasi nito kapag direktang tinignan kahit sabihin na naka-video o naka-camera, posibleng masira or makapinsala po sa mga mata o sa ating mata kung ito yung matitignan po directly sa araw. Magkagayon man mga kaibigan, panandalian lamang po ito at lumipas na. Ngayon po, kung may mga sakuna naman nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa tulad sa Taiwan, sa bansang Japan at yung sinasabi ng PhilPox na papalapit nga daw po na 8.2 magnitude na lindol dito sa Pilipinas ay pawang mga pamahiin lamang at sinasabi nilang paghahanda. Anumang oras mga kaibigan, anumang araw, kinakailangan din po natin maging handa at maging prepare sa posibleng mangyari dahil hindi naman talaga natin mape-predict ang mga sakuna. Hindi po natin alam kung kailan mangyayari. Mga kaibigan, may kaunting update din tayo ngayon sa ating weather update. I-update ko na rin po kayo. Meron pa rin po tayong hypnosis galing sa Pag-asa na easterlies or yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko na siyang nakakapekto sa ilang bahagi ng bansa. Metro Manila po at ilang bahagi ng ating bansa ang apektado nito kahit po mainit ang panahon sa umaga sa tanghali. Posibleng hapon sa ilang bahagi, pilipiling bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay nakakaranas po ng maulap na panahon dahil po yan sa easterlies. Impact po nito, posibleng pagbaba sa mababang lugar at landslide naman doon po sa mataas na lugar. Inasop na mga kaibigan, wala pa naman tayong binabantayang bagyo na namumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa labas ng PAR, sa kalapit bansa natin na Indonesia, sa baba niya ay mayroong typhoon po na binabantayan. Pero yung extension po nito o yung trap po nitong bagyo nito ay malayo naman sa ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan at pinapaalala ko po, before you go, always know the weather para sa handa po tayo lagi sa anumang banta na sakuna, bagyo man yan, lindol or kung ano-ano pa man mga kaibigan, maging handa po tayo. Marami